Hello! Tayo magbulay-bulay uli. Tingnan natin kung ano ang matututunan natin sa Bible ngayon. Napakaganda nito. Pag-usapan natin, ano ang nangyayari kapag namatay tayo? Bakit mahalagang malaman natin ito? Tingnan natin. Namatayan ka na ba ng mahal sa buhay? Baka maisip mo, ano kaya ang nangyayari kapag namatay ang isang tao? Makikita ba natin siyang muli? Kaya pag-uusapan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila, sa mga patay. Kaya, unang tanong, ano ang nangyayari kapag namatay tayo? O, tingnan natin ang sagot ng Bible. Andiyan ba ang Bible ninyo? Buksan ninyo sa Ecclesiastes 9:5. Magandang makita ninyo. Ito, hawak ko ang Biblia. Ayan. Ecclesiastes 9:5. Hintayin ko kayo. Okay. O, ganito ang sabi. Dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala na rin silang tatanggaping gantimpala dahil lubusan na silang nalimutan. Napansin niyo ang sinasabi ng Biblia? Walang alam ang mga patay. Kaya, sa Biblia, ikinumpara ni Jesus ang kamatayan sa pagtulog. Ano ang katulad ng kamatayan sa pagtulog? Kapag natutulog ang isang tao, hindi niya na alam ang nangyayari sa paligid niya. Ganyan din kapag namatay ang isang tao. Wala na siyang nararamdaman. Hindi na rin siya nalulungkot kahit gaano pa niya kamahal ang mga kaibigan at kapamilya. Kaya, sabi ng Biblia, walang alam ang mga patay. May natutunan ka ba? O, ikalawang tanong, paano makakatulong sa atin ang katotohanan ito na binasa natin tungkol sa kamatayan? Paano makakatulong? Tanungin natin si Jesus. Ganito ang sagot ni Jesus sa 1:8-32. Buksan niyo ang inyong Bible. Sa 1:8-32, ayan. Ganito ang sabi ni Jesus sa 1:8-32. Ganito ang sabi niya. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Napansin niyo, sinabi ng Biblia, magpapalaya sa atin. Saan? Takot mamatay ang maraming tao. Natatakot din sila sa mga patay. Totoo ba yon? Pero matutulungan tayo ng Biblia kagaya ng sinabi. Mapapalaya tayo ng katotohanan. Itinuturo ng iba na may kaluluwang nananatiling buhay o immortal kapag namatay ang isang tao. Pero kabaliktaran iyan ang itinuturo ng Biblia. Itinuturo din ito na hindi na nagdurusa ang mga patay. Wala na silang alam sa nangyayari at hindi na nila tayo kayang saktan. Kaya walang dahilan para sambahin at payapain sila. At hindi rin sila kailangang ipanalangin. Ano pa ang matututunan natin? Sinasabi ng ilang tao na nakakausap nila ang mga patay. Pero imposible yon. Gaya ng natutuhan natin, wala nang alam ang mga patay. Inaakala nila na nakakausap nila ang mga namatay nilang mahal sa buhay. Pero alam mo ba na ang nakakausap nila ay ang mga masasamang espiritu, ang tinatawag ng Biblia, ang mga demonyo. Nagpapanggap lang ang mga demonyo bilang mga taong namatay. Dahil alam natin ang katotohanan tungkol sa mga patay,
na poprotektahan tayo nito sa mga demonyo o masamang espiritu. Nagbabala ang Diyos, si Jehovah, sa mga gustong makipag-usap sa mga patay. Gusto niyo bang malaman? Tingnan natin ang Deuteronomio 8:10-12. Magandang makita ninyo. Deuteronomio 18. Ayan. Hintayin ko kayo. Samahan niyo ako sa pagbubukas. Deuteronomio 18:10-12. Ganito ang sabi sa 10. Magsimula ako sa 10. Deuteronomio 18, Kabanata 18, talata 10 hanggang 12. Ganito ang sabi sa 10. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng sino mang nagsusunog ng mga anak niyang lalaki o babae bilang handog, manghuhula, mahiko, naghahanap ng tanda, mangkukulam, nanggagayuma, kumukonsulta sa espiritista o manghuhula, at nakikipag-usap sa patay. Sa 12, dahil kasuklam-suklam kay Jehovah ang lahat ng gumagawa ng mga ito, at itinataboy sila ng Diyos ninyong si Jehovah mula sa mga harap ninyo dahil sa kasuklam-suklam ng gawain ito. Napansinin mo ba ang babala ng Diyos sa mga gustong makipag-usap sa mga patay? Kasi alam niya na mapapahamak tayo kapag nakikipag-usap tayo sa mga masasamang espiritu o mga demonyo. Harinawa, nakatulong sa inyo ang impormasyong ito. Mapalaya tayo ng katotohanan mula sa Biblia na sa pagkatakot sa mga patay at natutuhan natin na iniingatan at pinoproteksyonan tayo ng ating maibiging Ama sa langit, si Jehovah, sa pinsalang idudulot ng mga masamang espiritu at mga demonyo. At kung susundin mo ito, iingatan ka nito. Iingatan ka ng Diyos na Jehovah sa mga kaaway niya. Nawa ang katotohanan ito ay maglapit sa iyo ng magkaroon ka ng malapit na kaugnayan sa Diyos, si Jehovah. At kung gagawin mo yan, tiyak, matutuwa sa iyo. Masaya ang Diyos, si Jehovah.